Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Science 3, Quarter 3 at tayo ngayon ay nasa Week 8. Ating pag-uusapan at pag-aaralan ang tungkol sa gamit ng kuryente. Pagmasdan ang kabuuan ng inyong bahay. Pamilyar ba sa inyo ang mga kasangkapan o kagamitang ito? Anong bagay kaya ang pinagagana ng kuryente na nakita mo? Ano sa palagay mo ang nagagawa nito sa buhay natin? Ano ang ligtas at wastong paraan ng paggamit ng kuryente at iba pang di-kuryenteng kagamitan? Sa panahon ngayon, mahalaga ang kuryente sapagkat halos lahat ng bagay ay pinagagana nito. Sa paggamit ng kuryente, pinagagaan nito ang ating mga gawaing bahay. Ginagawa nitong mas mabilis ang trabaho lalo na sa mga taong abala sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Napapagana nito ng kuryente ang isang bagay kapag ito ay isinaksak sa electrical socket. Ang kuryente dito ay nagmumula sa tinatawag na power plant. Ang kuryente ay isang anyo ng enerhiya na nagpapagana sa mga kagamitang di kuryente. Halimbawa ng mga kagamitan na pinagagana ng kuryente ay ang telebisyon, computer, refrigerator, washing machine, at iba pa. Ang baterya naman ay pinagmumulan din ng kuryente na ginagamit o inilalagay sa mga bagay para ito ay umilaw, tumunog, at gumalaw. Halimbawa ng mga kagamitang pinagagana ng baterya ay ang laruang di baterya, flashlight, remote control, at iba pa. May mga kagamitan naman na sabay na pinagagana ng baterya at kuryente. Halimbawa nito ay ang electronic bike, radio, laptop, at iba pa. Ang kuryente din ay maaaring makapagpapagalaw, makapagpailaw, makapagpainit, makapagpapatunog, at makapagpagana ng mga bagay o kagamitang nakatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad ng mga ito. Ligtas na paggamit ng kuryente. Narito ang mga ligtas na pamamaraan sa paggamit ng kuryente. Number 1. Iwasan ang sabay-sabay na pagsasaksak ng mga kagamitang di kuryente sa iisang extension cord tulad ng refrigerator, oven, electrical kettle, at electric fan. Number 2. Iwasan ang paghawak o pagsasaksak ng mga kagamitang di kuryente kung basa ang kamay. Number 3. Alisin ang electrical plug kung ito ay hindi ginagamit. Number 4. Hugutin ang saksak ng telebisyon kung kumikidlat. Para sa gawain sa pagkatutubilang isa, suriin ang mga bagay o kagamitan sa ibaba. Lagyan ng check ang mga kagamitang pinagagana ng kuryente at X kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Electric fan o ventilador. Ito ay check. Number 2. Orasan. Ito ay X. Number 3. Ito ay washing machine. Check. Number 4. Ilaw o bombilya. Ito ay check. At number 5. Flashlight. Ito ay X. Para sa gawain sa pagkatutubilang dalawa, suriin ang mga bagay na nakasulat sa talaan at lagyan ng check ang angkop na hanay kung ito paano ito ginagamit o pinapagana. Gawin ito sa iyong sagutang papel. May mga kagamitan, ito ba ay mula sa kuryente mula sa baterya o ang kuryente ba nito ay mula sa power plant? Para sa number 1, ang kasangkapan o kagamitan ito ay ang kuryente mula sa power plant. Number 2, ito namang kagamitang ito, ang kuryente nito ay nagmula naman sa baterya. Para sa number 3, ang kagamitan na ito ay nagmula sa power plant ang kuryente at
maaari ding nagmula sa baterya. Para sa number 4, ang kagamitan o kasangkapang ito ay nagmula sa power plant ang kuryente. Sa number 5, ito ay maaaring nagmula sa baterya at power plant ang pinagmula ng kuryente nito. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, magtala ng mga kagamitang pinagagana ng kuryente sa unang hanay at isulat ang gamit nito sa ikalawang hanay. Halimbawa nito ay sa hanay A, kagamitang di kuryente. Sa hanay B naman ang gamit nito. Halimbawa ang number 1, air condition. Ang gamit nito ay ito ay isang appliances na kung saan ginagamit upang maging malamig ang isang bahay o gusali. Pangalawang halimbawa ay ang vacuum cleaner. Ito ay ginagamit upang ang kasulok-sulukan ay makuha ang dumi at alikabok sa bahay o sa isang gusali. Pangatlong halimbawa ay air fryer. Ito ay isang kagamitan sa kusina na kung saan pwedeng magprito kahit walang mantika. Pang-apat, telebisyon. Ito ay ginagamit bilang isang libangan dahil sa iba't ibang uri ng palabas ang maaaring o pwedeng mapanood dito. Pang-lima, hair straightener. Ito naman ay ginagamit sa pag-uunat ng buhok. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, tukuyin ang nagagawa ng kuryente sa mga bagay o kagamitang nasa unang hanay. Lagyan ng check ang angkop na hanay. Mga bagay, ito ba ay napapagalaw, napapailaw, napapainit o napapatunog? Number 1, plancha. Ang plancha ay napapainit. Number 2, radyo. Ito ay napapatunog. Number 3, electric fan. Ito ay napapagalaw. Number 4, bombilya ay napapailaw. At number 5, rice cooker. Ito ay napapainit. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, unan ang concept map at talata sa ibaba ng angkop na salita. Ang pinagmumulan ng kuryente ay baterya at power plant. Batay sa aking napag-aralan, ang kuryente ay nagpapagalaw, nagpapainit, nagpapailaw, nagpapatunog, nagpapalamig ng mga bagay o kagamitan na nakatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan, sana may natutunan kayo sa isa na naman nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot 4A Science 3 Learners Material, Quarter 3, Week A. Thank you for watching and God bless everyone.